Yan mga paryente, isang makulimlim na umaga. Update po tayo at dito po tayo magsisimula sa ating Red Lady Papaya. Ang ganda ng bulas nila mga paryente, lalo na ngayon lagi ho tayong dinadalaw sa ulan. Kitang kita nyo naman yung katawan, no? Ang lalaki po ng katawan mga paryente, kaya tingin ko po makapag-umpisa tayong makapagpitas po nito mga bandang Setyembre or Oktobre. Yan, Oktobre talagang tansya ko po Oktobre makakapitas na po tayo rito. Ayan, at dito naman po sa ating likuran mga paryente, ito po ating kalabasa Suprema po mga paryente, powered by East West. Ayan, patuloy po silang gumagapang mga paryente at kailangan po ito magdadamo tayo po rito kahit isang damuhan na lang, napakasukal kasi yun na nga, lagi ho tayong dinadalaw sa ulan, kaya hindi lang yung ating kalabasa ay lumalago, pati na rin po yung mga yung mga damo. At kahit isang damuhan lang po ito, pwede na. At tumigil na po tayo sa pagbigay po ng abono mga paryente, kasi iwan ko lang kung yung base na rin po sa ating karanasan, pag sobrang taba mga paryente, hindi na ho siya mamumunga, o kaya pag namumunga po siya kukunti lang. Yan po yung base sa ating karanasan, pag sobrang taba yung ating kalabasa, baga doon na po punta yung pong sa halip na mamumunga po siya, doon na po sa dahon. Napakaganda nga, pero kukunti lang po yung ibibigay po niya ng bunga. Kamukha din po ng yung okra, naranasan na rin po natin na sobrang taba, ang tagal namumunga, o pag namumunga po kukunti lang. Yan mga paritibase na lang din po sa ating karanasan, kasi ilang taon na po ba tayo rito, mag-anim na taon na po tayo nagsasaka, kaya kahit paano mataas-taas na rin po yung ating karanasan dito po sa pagsasaka mga paryente. Ayan, yan mga paryente, update po tayo dito po sa ating Japanese cucumber. Ayan, ito na po sila ngayon mga paryente. Ang ganda po ng bulas po nila, ang ganda po mga paryente, kaya kailangan nga lang i-guide po sila, kasi yung tubo nila pataas at naghahanap po silang magagapangan mga paryente. Kaya ang gagawin ho natin po rito, paleho po diya sila, i-guide po natin. Yan, papahigain po natin, tapos i-guide po natin na dito po sila, gagapang na po sila rito. Ayan, at sabay din po ng pag-guide po nila mga paryente, nilinis na rin po natin yung po, yung bawat gilid po niya. Ayan, at yung nga palang po rito, yung nasira, naayos na rin po mga paryente. Ayan, at napansin na rin po natin na inumpisahan na po tayo, inatake po ng uod, kasi may napansin na po tayo na yung leaf miner mga paryente, yung po bang maliliit na uod na gumagapang po sa gitna po ng dahon. Naghahanap po tayo, may nakikita ko kasi ako rito. Nasaan ba yun? Katulad po nito mga paryente. Ayan, leaf miner po yan. Katulad din po sa yung litos, ito rin po yung umatake sa litos, yung leaf miner. Katulad po niyan, ayan. Kaya mamayang hapon po mag-i-spray na po tayo. Ayan. At ito naman po sa ating likuran mga paryente, ito po ating siling panigang. Mag-isang linggo na po magmula pong inilipat tanim. At ito po bigla na lang po itong gumaganda, kasi inaalagaan po tayo ng lagi ho kasi tayo dinadalaw sa ulan. Kahit hindi tayo dinadalaw sa ulan, yung pong malapit lang po kasi tayo sa guardhouse. Yung ating guard po rito napakasipag. Anya po wala problema, siya pong po rito magdidilig. Kaya gaganda rin po itong mga paryente. At isasama na rin po natin ito. Mamaya po mag-i-spray po tayo. Isasama na rin po natin ito para hindi ho tayo maunahan sa mga insektos. Ayan. Ayan mga paryente, update po tayo dito po sa ating talong. Ito po ito pong malinis na, ito po yung unang batch po natin. Medyo gumaganda na po sila mga paryente.
inaalagaan po kasi tayo ng ano, yung ulan. Tapos nung nakarang linggo po nakapagpadaloy po tayo ng tubig po rito, yung tubig sapa. Ito naman sa ating likuran mga parente, mayroon na po itong nakatanim na ano, mga talong nung nakarang linggo. At hindi pa po nalinis kasi ito po yung pagdadamo mga parente, napaka trabahoso. Ito naman po rito, pwede naman ito padadaanan ng traktor sa gitna, tapos sa gilid po kung hindi herbicide, mano-mano na lang po yung gagawin po natin kasi hindi rin po pwedeng padadaanan po natin ng traktor, mahagip, baka mahagip yung plastic mask, masisira. Ito po medyo sobrang sukal po mga paryente, kaya tingin ko po kailangan talaga para mapadali po yung trabaho. Maganda sana kung may herbicide po tayo. At yun, ang gaganda, balikan po natin, ito po yung ating talong, napagaganda po. Ayan, baka mag-umpisa na po tayo po rito. Baka maunahan pa tayo sa mayroon na ng mga butas. Ayan, dinalaw na po tayo ng mga insekto. Ako, kailangan talaga ito mapabango, mabigyan po sila ng pabango mga paryente, kasi mahirap na pag naunahan po tayo. Mayroon na tayong napapansin, marami na pong mga butas-butas. Ibig sabihin po nito may mga insektos na. Kailangan ito maalagaan sa pamamagitan po ng pag-i-spray. Ayan. Ayan mga paryente, dito tayo ngayon sa ating okra. Hindi pa po tapos yung pagdadamo po rito mga paryente. Naumpisahan po ito nung nakarang linggo pa, pero hindi po tuloy-tuloy, baga papitik-pitik lang kasi marami din ho tayong ginagawa po rito. Pero hanggang ngayon hindi pa na tapos yung pagdadamo, and hindi rin po pwede na hayaan natin na masukal yung ating taniman mga paryente, kasi ito pong damo yung mga insektos dito po namamalagi, dito po nagtatago. At isa pa yung kumbaga may kasalo po siya sa nutrients po ng lupa, kaya nakakaapekto pag medyo masukal pa yung damo ng ating mga taniman. Kaya kahit medyo matrabaho po siya, kailangan din magdadamo rin po tayo, katulad po nito malinis. Ayan mga paryente, update po tayo dito po sa ating litos, kasi noong nakarang linggo po mga paryente, marami pong litos na namamatay dahil po sa sobrang init. Kaya ako po nakapag-isip, kasi sa tagal po natin naglilitos yun lang po tayo nakaranas pong namamatay. Nananamlay siya mga paryente, natural yun, nananamlay pag sobrang init, pero kinahaponan nakapag-recover agad sila. Pero nung nakarang linggo po diretso po namamatay. Kaya kaya kung dahilan, kaya tinitignan ko po yung daloy po ng tubig, kasi kung tutuusin may sukat po kasi yung ilang litro bawat minuto yung tubig po natin, pero hindi ko na lang sinusukat, pero tinitignan ko ang lakas. So wala ho problema sa lakas po ng tubig na pumapasok dito po sa ating mga linyada. Kaya tinitignan ko rin po yung yung shade net po natin. Ang ganda po nating shade net. 50% po ito mga paryente. Ibig sabihin nun 50% na po yung init na pumapasok dito sa baba. Ayan, ayos din naman yung ating shade net po. Kaya tingin ko po ako po nakapag-isip kung kaya dahilan ba't sa tagal po natin naglilitos po ngayon lang po nangyari sa atin na nananamlay, tapos tuluyan na po silang namamatay. Kaya yun, napaalala sa akin ng tagapangasiwa po rito, na dahil din po sa ating nakalimutan ko, mayroon pa pala tayong po rito, misting nung araw. Mayroon tayong misting po rito, kaya pag sobrang init ipinapatakbo po yun natin yung ating misting po rito. Ito po na may natira pa nga rito, ito po yung ating booster nung ating misting nung araw po kaya po giniba po na yung bagyong Tino. Yun isa pong dahilan mga paryente, yung misting po natin, kasi pag nung araw po pag sobrang init pinapatakbo po natin yung po ating misting. Talagang nakakatulong
po talaga siya kasi hindi pa natin naranasan na namatayo po ating mga alagang lettuce. Sa ngayon, wala na po tayong misting, kako gagawin na lang po natin. Pag sobrang init, ini-spray na lang po natin mano-mano mga paryente. Tapos ito pong lupa po, babasahin po ito para po dagdag po makapagpalamig rin kasi pag basayo po lupa na-absorb din po niya yung init. Tapos pag pinesprayhan po natin yung ating mga alaga po itong mga lettuce kahit papaano po na lamigan din po sila. Kaya yun po yung pinapayo ko po sa ating taga pangasiwa po rito. At ayan, at itong pinakababa po mga parete, ang ganda ng ating arugula. Kaso nga lang medyo yung pong market po natin dito po wala po raw order ng ating arugula. Kaya sa ngayon po ang ganda pa naman ng ating arugula mga parente. Mayroon pa po doon napakalago po ng ating arugula. Kaso nga lang medyo wala tayong merkado po nito sa ngayon. Mayroon tayong isa pero madalang na po. Sa ngayon po madalang na po siya order. Ayan. Ayan mga parente, ngayong araw po nag-harvest po tayo ng saging, lakatan. At napansin po natin mga parente nito mga huling mga pitasan, yung pag-harvest po natin, pansin po natin na lumalaki na po yung ating mga saging. Hindi po katulad po ng katatapos sila ng yung bagong tino. Ang dami namamatay at ang liliit po ng ang mga bunga. Ngayon po kumbaga nakapag-recover na po sila. Ayan. Muna ni Tanansel? Ato pikas nakahuman naman dito? Oo. Aga Joseph. Ito na pala yung po ating tapos na po sila sinisegregate na po ito mga paryente. Pinipili po yung kasi itong saging mayroon po kasi itong large, tapos medium at saka yung small. Yung isa naman po yung puto-puto, yung pong pinakamaliliit yung nasa dulo na hindi na po mabenta po rito sa palengke kasi sobrang liit na. Ayan.